Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito lamang po sa Lilet Matias Attorney at Law. Nang malaman nga ng mga De Leon na isang inano si Lilet ay agad na tinanggal ni Constantino bilang defense ng kanyang anak na si Ino. Ngunit dahil sa pakikiusap ni Ino sa kanyang mama na kung pwede ay ibalik si Lilet dahil siya lamang ang nagtitiwala sa kanya, lalo pa noong una na mangyari ito na pag-aakusa ni Trixie, kung kaya't napapayag naman ni Lorena ang kanyang asawa at ibinalik nga nila si Lilet bilang defense ng kanilang anak na si Ino. Samantala, pumunta naman sa DNR si Ramiro upang kausapin si Lilet na kung pwede ay siya ang maging abogado ng kanyang kapatid na si Trixie. Hindi naman pumayag si Lilet dito sa pakiusap ng kanyang ama. Narinig nga ni Lorena ang sinabi ni Lilet na kahit na half-sister niya si Trixie ay hindi siya pumapanig sa mga taong sinungaling at hindi siya naniniwala sa mga akusasyon ni Trixie laban kay Ino. At sa pangyayaring ito nga po ay nagalit si Ramir at sinabi nga niya dito kay Lilet na siya daw ang malaking pagkakamali sa kanyang buhay at kung hindi niya daw matanggap ang pamilya Inano, mas lalong hindi na nila kailangan si Lilet. At dahil na nga rin po dito, pumayag naman si Lilet na maging defense ulit ni Ino dahil nga naniniwala siya na inosente si Ino at gawa-gawa lamang ni Trixie ang kanyang akusasyon. So, unang araw nga po ng hearing magaganap at isang abogada na kung saan ay magaling din ang makakasagupa ng ating bida na si Lilet Matias na siya nga po ang magtatanggol dito kay Trixie. At walang iba kundi si Attorney Sefarena Agustin na isa ring kilalang lawyer at tagapagtanggol daw ng mga naaapi. At sa unang hearing nga po ay nakita nga ni Lilet kung sino ang kanyang makakasagupa na nakuha ng pamilya Inano na magtatanggol dito kay Trixie. Ngunit sa pangyayaring ito mga kapuso, dito na kaya mapapatunayan na nagsisinungaling lamang si Trixie at gawa-gawa lamang niya ang kwentong ito para magkabalikan sila ni Ino. Dahil inosente naman si Ino at sa mga testamento nga ni Trixie ay talagang hindi na maniniwala ang husgado sa kanya dahil paiba-iba ang kanyang statement na sinabi nga niya na isa lamang siyang naglalasing, ngunit kitang-kita naman nila Lilet at Kurt na mayroong dalawang lalaki na kasama niya at pinawat pa nga ni Lilet si Trixie, ngunit sinabi lamang ni Trixie na pabayaan na niya ito at wala siyang pakialam sa kanya, kung kaya't dito na nga po malalaman ang katotohanan na hindi si Ino ang gumahasa kay Trixie kundi ang dalawang lalaki ang humalay sa kanya na kung saan ay ang kanyang nakainuman. Mga kapuso, dito na naman malalaman kung gaano katalino ang ating bida na walang iba kundi si Attorney Lilet Matias. Maraming salamat po sa panonood. See you on my next video. Bye bye.